Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong nakakatuwa po ito. Kumbaga sinasabi ng mga galit sa mga kakampi ni Digong na mga fake news maker at mga pro-China apologies. Yes! Akala nyo na nang nananakot lang ang senator na ito. Pero kahapon, lumabas na nga po. Kaya nga po, yes! Sino po yung tinutukoy nating senador? Bago natin sabihin, tayo po yung magbibigay pugay at pasalamat muna po sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super stickers, and super chat. Tulad po ni Miss Beth M. at Andrea Jong at minsan po si Lola Carclea. No? Sila po yung mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks. Napaka babait po ninyo. Kumbaga sabi nga nung kanta dun sa December, thank you, thank you, ang babait ninyo, thank you. O yan. God bless po sa inyo, no? Pero wag po kayong mag-alala mga kababayan. Ito pong kita ng ating channel, isi-share din natin sa inyo, no? Siguro kung sakasakali man kikita tayo ng konti, isi-share natin, magpapa-giveaway tayo, no? So, i-ano nyo sa calendar ninyo sa June 21, I think Sabado na dyan sa inyo, June 22 no? 7 AM agahan natin. Kasi June 21, 4 PM dito sa Amerika, magpaparuleta tayo. Ruleta po, ang suggest din ni Elora, magpa-duck race. Kailangan ko muna pong i-review yung kasi tagal ko nang di ginagawa yung mag-give back tayo sa inyo, no? Maski na yung ruleta, may grand prize, no? Malit lang, hindi naman po yung makakabili kayo ng Gucci o Markel Kors. Wala po tayong ganun. Hindi po tayo tulad ng ibang vlogger ng mga views nila ay umabot na ng 200,000, ganon. Hindi po. Tingnan nyo yung views natin. 1,000, 2,000. Pero may kita naman yun, maski na 10 cents. O ipunin natin yung sa loob ng isang buwan, maka $100 tayo, i-share natin sa inyo. Kahit pa paano ay makatulong naman din tayo sa inyo. Dahil tinutulungan nyo po tayong lumago. Yung iba, nagsishare ng kanilang blessings. Why not? I-share din natin kahit kaunti, diba, sa inyo. Okay? Hindi, para naman makapag-break tayo sa pangbuburat. Di ba sabi nga ni Mike Cervera, sasampalin kita ng Miyu, Miyu. Miyu, Sige nga, ay sa bagay si Miyu, yan Tuwing premiere natin, busy po yan si Miyu, kaya hindi nakakapasok. Pero si Miyu, hindi niya alam yung sasampalin kita ng B. Ayun. Mangbuburaot po tayo dito. So, shout out din sa lahat ng katuwang natin dyan sa chat box tuwing may video premiere, no? Alam nyo na po kung sino kayo, no? Haba vlog natin pag binanggit ko kayo isa-isa, no? Sa unang video lang yon sa ating 9 PM dito. Kaya huwag kayong magtatampo kung di kayo ma-shout out. Sorry naman. Pero gusto pong i-shout out si Kai at si Tita Aurora. At doon po sa lahat ng ating West Philippine Sea Advocate sa Palawan, Zambales, Norte at sa buong lahat po ng OFWs, mga modern heroes, ingat po kayo. God bless po lahat sa inyo at patuloy po natin pagdasal ang ating bansa at ang ating Pangulong BBM. Okay? So ito po ang sinasabi ko sa inyo, yung tuwang-tuwa dyan. Yes! Akala nyo, nagbibiro ako, sabi nito. No, tawag ko din dito dati ay Trililing. Pasensya naman po Senator Trillanes. Kasi nung time na yon, siyempre, tayo ay sumuporta pala dito kay Digonggong. Prime Minister pala ni Baal. Pasensya naman po, attorney na tuloy, Senator, pasensya na Kasi, nasa party ka ni Lenlen dati, mga dilaw, alam mo naman, galit ako sa dilaw, nadamay ka na. O yan, ayun pala, mukhang may tapang. Trililing, ampaw, di ba sabi noon? Ngayon, sige, matrililing kayo sa utak ninyo ngayon. Ika nga, the enemy of my enemies is my friend. O, di ba?
Peace muna tayo, Senator Trillanes, ha? O baka ako naman nasampahan mo ng kaso dyan. Peace nga tayo, eh, di ba? Friends muna tayo, di ba? Sabi nga, the enemy of my enemy is my friend. Peace. Paabot nyo to kay Senator Trillanes, ha? Senator, balikan na lang. Huwag ka na mag-mayor ng Caloocan, ha? Para lalong maasar itong mga kinasuhan mo. Di ba? Di ba, Senator? Peace. Magdalo. Shout out po sa inyo. Subscribe naman kayo. Di ba? Ito, kakampihan natin si former Senator Trillanes. Again, Senator, pasensya na. Kung nabira-bira ka nun, sasabi trililing, ampaw, pencil pusher, mga ganun eh. Yun po talaga. Sorry naman po, Senator. Hindi naman po ako takot makasuhan ni Senator. Wala naman ako sinabing inaakusahan ko siya ng ganito. Di ba, Senator? Dami pong kinasuhan ni Senator. Pero itong dalawa, lumabas na po yung subpoena. Hindi po yan subpoena, ha? Hindi po yan pwe. No. Subpoena. Yan. No? Nagturo ng pronunciation. Ang galing. Yun lang po, Google search, pronunciation. Doon po tayo nag-aaral. Meron pa akong headset para lang lalo kong madinig. Minsan bulol tayo. Maiti ang dila to. Parang yung si Major Arisgo, Your Honor. Di ba kay? Your Honor. Gumaganon. Ewan ko. Ang hirap gayahin nun. Mga kababayan, no? Yung lalabas yung dila mo. Gumaganon-ganon. Para kang ano. May napanood akong ganyan sa Harry Potter, movie. Yung, ewan ko yung tapos tutuloy laway. Ayun, naalala ko na. Hindi ko lang maalala yung pangalan, pero naalala ko yung face saka yung scene. Tumutuloy laway. Lumalabas para. Ano bang hayop yung lumalabas ganun ng ganun tapos tumutuloy yung laway? Di ba? Pasensya naman po, Senator Trillanes, BBM. Kala mo peace, BBM yan. Ito po, background checking lang. Sa balita po ng ABS-CBN, actually yung dalawang article natin manggagaling sa ABS-CBN. At actually ito rin po yung report na latest na to, nasa FB page ni Senator Trillanes at kanyang ex account. Nandun po yan. Tuwan-tuwa po. Talagang ipangangalandakan niya. Bakit, mamaya? Nung May 14 po, balita po yan. Trillanes files criminal raps versus Harry Roque, SMNI, and several others. Ano po yung kinaso ni Senator Trillanes? Libel and cyber libel complaints before the QC Prosecutor's Office against prominent pro-Duterte figures and social media account holders. Ito po ang kinasuhan niya, si Harry Roque, Sunshine Media Network International, and blogger Byron Cristobal, known as also as Banat Bay. Bakit ba niya kinakasuhan? Kasi sabi dito, it in stem. Nagsimula daw ito sa persistent. Talagang pinangangalandakan po yung salitang ito. Na nagdi-disinform sa kanya at nagpapakalat ng fake news. Kasi I think siya daw po yata yung sinasabing nila na ibinenta daw ni Trillanes kasama yata si Panot, yung Scarborough Shoal, yung sa South China Sea. Sila daw ang may gentleman's agreement. Dito, makikita na kung ano yung binibintang nila sa akin na ito yung basis ng aking libel and cyber libel charges, ay yung pala sila ang gumagawa, sila yung nagkompromiso sa interest ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea. Correct? No? Yung pong cyber libel, I believe, sinerch ko to kahapon, criminal charge po pala ito. May pagkakakulong. No? Yari na. Kung mapatunayan na guilty of cyber libel itong si Kupal Banat Bay at itong si Harry Mao, dance. Di ba? Patay na. Lalo na si Harry Roque. Bye-bye na yung aspiration niya na maging senator o congressman. Bakit? Moral turpitude. Di ba maraming nayayari dyan sa moral turpitude? Ito, may kinasuhan din siya dito, si Guillermina Barrido, an SMNI host and executive, for publishing an interview where Barrido alleged that Trillanes tried to convince her and purportedly paid her to
to be a fake witness against then Presidente Duterte. O, ayun. Ha? Tapos, ang dami nakasuhan dito, yung Real Talker, or Let's Chinito, Melagin Nastor Evangelista, or Catastrophe, Jolas, Michael Gore, or Campilaboy, Hampas Lupang Mandaragat, and the ex-handle of Sarah All 2028. Puro mga ex-account at TikTokers. Yung balita ko, yung isang TikToker dyan, nag-iiyak na. Ang yabang-yabang niyang maglag, ganun-ganun pa siya. Yung ngipin niya. Di ba, Elora, alam mo ba kung sino yun? Yung mukhang tanga, mukhang akala mo, napakagaling naman. Yung pala, ampaw din. Ang dami kasi mga kababayan na nagaganyan, yung mga nagko-content ng sa politika, puro naman chismis. Tapos yung iba walang mapakitang ebidensya, parang yung dito kasi, dito nila nakuha yan. Ito yung promotor ng akusasyon by association. Ano ibig sabihin? Shotgun photos. Pero yung totoong ebidensya, wala silang mapakita. O ganyan. Yan, sinundan nila yung luka-luka dito. Ayun, naging luka-luka sila. Ayan. Ngayon siya, freely nagtatago sa saya ni Uncle Sam. Itong mga to, oblo. Di ba? O yan. Ngayon, ilan lang yun, no? May 14. Lumabas ka agad. 2 weeks lang. Siguro yung tumbong lalo na nung banat bay. Ano gagawin ko? Nagsalita pa nga yung 3 bugok na yan doon sa kanilang show daw sa SM. Anong klaseng mga angkor yan? No? Salita sila. O yan, o. Ano? Ha? Subpoenas out for Roque Banat Bay over cyber libel case. Ayun. I-search nyo pa itong cyber libel case dyan sa Pilipinas. Criminal to. Opo, mga kababayo, tingnan nyo. Sinearch ko na to kahapon habang ako'y nasa aking yung weekend sa family, no? Cyber libel case in the Philippines. Ay ko sa inyo, merong criminal to. Kaya kung may criminal yan, yari ka. Cyber libel case Philippines, a criminal offense? O yan. Ano ba, Elora at Kai? O yan, o. A conviction for cyber libel may result in a criminal record. May result. Depende po yan sa magiging desisyon ng korte. Ha? O. In addition to criminal charges, the person responsible for cyber libel may also pay civil liability. Ito po yung sinasabi dito sa Respicio and Company Law Firm. July 9, 2023. Patay kayo. The law, ito iba naman to. Respicio pa rin, ha? Respicio.ph. The law stipulates that anyone found guilty of committing cyber libel can face imprisonment or prison mayor. Prison mayor, maximum prison time. Or a period ranging from 6 years and 1 day to 12 years. Ay, ko po, patay na. Yari tayo dyan. Sige na, sana naman, matuloy po yan. Diba? Bakit pa nagkaso si Trillanes? Ito, nasa ex-account po ni former Senator Trillanes. Si Jay Tariela natanong dito. Tingnan nyo, nandun to. Hindi po to gawa-gawa. Ayan, panoorin nyo, 1 minute. Senator Trillanes, salamat po ha. Huwag mo akong i-copyright. Peace. BBM. Kasi po ay hindi mamatay-matay yung mga kinakalat ng mga trolls na yung Scarborough Shoal daw ay binenta ni former Senator Trillanes. Pwede pong pakiclarify din po para sa inyo na ito po manggaling. Hindi ko rin alam kung saan ang ebidensya ng mga trolls para sabihin na ibenta ang Baho de Masinloc. May resibo ba daw sila? Na pinagbentahan? Or may bank transfer or GCash transaction? Kasi kung wala, again, these are just rumors or talagang made-up stories. So, ang Philippine Coast Guard, together with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, can be able to go to Baho de Masinloc. Ang sinasabi ko lang sa mga interviews ko, nahihirapan tayong makapasok sa loob ng lagoon ng Baho de Masinloc. But it doesn't mean na hindi tayo makakapunta rito. Baka sabihin na naman ng mga pro-China trolls,
water cannon nga kayo. Water cannon nga. Pero the mere fact na nakakapunta tayo dito, it doesn't mean na may binenta at may nagbenta. O yan po sa mismong bibig ni Commodore Philippine Coast Guard J. Tariela, spokesperson for West Philippine Sea ng Coast Guard. For West Philippine Sea lang naman siya. Okay, hindi po siya yung spokesperson ng buong Coast Guard. Okay? Yun, alam ko yung nagtanong doon si Models of Manila yun. O yun, malinaw. May resibo ba daw? May bank transfer ba? May GCash ba? May GCash na ba noong 2016? Ano, kailan ba yun? Senator Trillanes, kailan daw ba ina-allege? Ayan. Ang ganda pa ng pagkakaano doon ni Tariela. Bakit kayo nawa-water cannon? Nawa-water cannon nga. Bakit? Hindi ba nakapasok? Diba? Wala naman kayo napakita resibo. Ayan, yan nangyari kayo. Ikaw, Roque, Banat Bay, at yung iba pa. Kasi akala nyo, yung binababoy ninyo, may kapasidad ng tulad kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano yun? Yung mapagtimpi. No? Hayaan nyo lang yan. Ngaw-ngaw lang yan, mawawala din yan. Hindi po. Si Trillanes, yan, sige, matrililing kayo ngayon. Di ba, Senator Trillanes? Sila ang matritrililing ngayon. Dahil ikaw ang opensiba sila defensive. Yung isa nga, umiiyak na nga daw Ano ako magkakabayod? Makukulong ako pag nag-guilty ako. Tanga ka kasi. Naniwala ka, dyan sa puon mo. Sino? Ayun, yung nandun, yun. Yung nandun sa LA. Yung Banat Bay, ay mayaman naman yan. Baka maraming mag-donate dyan. Baka lang naman. No? Yung mga followers ni Banat Bay, ayun, marami yan. Tutulong sila kasi mga bulag-bulag yung mga yan. Buti na lang yung isang vlogger dyan sa LA na dating kasamahan nila, nagising sa katotohanan, di ba? Di ba miss kayo manggi? Eto po, the QC Prosecutor's Office has issued a subpoenas for former presidential spokesperson Harry Roque and blogger Banat Bay, whose real name is listed as Byron Cristobal, for the libel and cyber libel complaints by former Senator Antonio Trillanes filed against them last month. Prosecutors conduct preliminary investigations to determine whether this is probable cause to believe that a crime has been committed by the respondent. If probable cause, if found, cases can be brought to court. Ayun. So, ibig pinatsab pena. Baka inaas lang sila ng comment. Trillanes posted a copy of the subpoenas on his social pages but redacted most of parts of the document, including details of the case. So, tama naman yan. The subpoenas are out. Yan. Tama yan. Among these allegations against Trillanes are accusations of selling and giving away Scarborough Show, also called Baho de Masinloc and Panatag Show, to China, the former back channel talks in 2012. Ayan. Buti nga sa inyo. Sana makitaan ng prosecutor's office ng QC na may probable cause. Di ba? Siguro naman, sa akin lang opinion, dalawa lang yan. It's either talagang may pruweba, may ebidensya si Senator Trillanes na talagang itong mga to ay inaccuse siya. Inaccuse siya. Na isa siya sa mga nagbenta ng Scarborough Show. Pangalawa, pinapaikot niya lang ang tumbong. Tinitrililing niya yung mga utak nitong mga pro-Duterte vloggers and personalities. Para naman kahit papano, matigil sila sa pambababoy nila. Matigil sila sa pagpe-fake news nila. Ganun po. May pumalag ayan. So, yun po yung nakikita ko, dalawa. Either na talagang may ebidensya si former Senator Trillanes or pinapaikot niya, ibig sabihin, papalagan ko kayo. Matalo man ako sa kasong to, madrop man ang kaso, ibig sabihin, I am the one who makes you don't sleep well at night.
na yung mga utak nyo, cry me a river, at ang mga puwet ninyo ay utot ng utot. Hindi na kayo makakain dahil sa kaiisip ninyo. Lalo na yung isang TikToker. Yung mukhang ano dun. Ano ba itsura nun ni Laura? Ayoko sabihin ng pangalan dito. Basta siya yung nauna dun na binanggit sa mga ex-user account. O eto, ano naman ang balik dyan ni, ano ang balik dyan ni Harry Roque. O, sa kanyang official FB page, ayan po. Makikita mo yung abogado versus former military. Ibang-iba. We will file our counter affidavits and countercharge for disloyalty to the Republic versus Trillanes in due course. O, meaning, in due course, hindi pa. Ipinamamalita ko lang yung magiging sagot ko sa kanyang kinaso sa akin. Bakit hindi mo pa gawin ngayon? Bakit pinangangalandakan mo na ang plano mo? Ito yung nagsasabing, sasabak sa gera laban sa kanyang kalaban, pero pinamalita na. So therefore, nakapaghanda na yung kalaban. Yan ang pagkakaiba ng abogado sa ex-military. Si Trillanes, former military, inaksyonan muna, nagplano ng tahimik, sabay umaksyon. Covert operation. So therefore, nabigla tong mga to. Nabigla nga sila eh. Oh, may nagsampa pala sa akin ng kaso. Hindi ko alam. Diba? Nakita nyo yung difference? Yung isa, nilantad muna yung plano. Yung isa, tinago yung plano, kinubert, sabay, umaksyon. Ito, plano lang, wala pang action. Sabi niya, in due course. Saka pa lang siya mangangalap ng ebidensya. Ano ikakaso niya? Disloyalty to the Republic. And what's that? What is the disloyalty to the Republic? Yung nagkudita siya? Di ba nakasuhan na yan? You cannot do yung double jeopardy. Di sana, noon pang 2012, nagkaso na kayo, abogado ka na rin lang naman noon, kumbaga nasa private practice ka, dapat nagkaso ka na noon. Noon pa dapat. Maski na may immunity si Trillanes, at least nakasuhan mo. Hindi. Sinasabi nyo nga, nung lumabas yung kanyang kaso laban sa inyo, sabi nyo, bakit ngayon lang siya nagkaso? Bakit nga ngayon lang? Ano dahilan niya? Ha? Naisip nyo ba kung bakit ngayon lang siya nagkaso sa inyo? Matagal na yon. Unang-una, hindi siya makapag-file ng kaso sa inyo kasi namamayagpag yung amo ninyo sa pwesto. Ano bang sabi ni Barry Gutierrez, yung dating spokesperson ni Lenlen? Yun, tinahi ang mga bibig. Nilagyan ng matindi pa sa masking tape ang mga bibig. Yan, ganon. O ngayon, ano sabi dyan kay Pangulong Bongbong Marcos? Human rights, sige. Hindi pinipigil ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba ang report ng UN, Rapporteur, o nung pumasok dyan, yung report ng CHR, nag-iingay bang CHR tungkol sa karapatang pantao na may sinusupi lang gobyernong ito? Wala akong nababalitaan. Di sana nagngaw-ngaw na sila Manuel. Si Brosas. Nasaan na si Renato Reyes? Nasaan na yan? Yung isa pa, yung dating bayan muna. Yung sa Kongreso, si Sarate. Nasaan na sila? Si Nelly Cormenares, wala eh. Ang pinaglalaban nila, West Philippine Sea. Kakampi nilang Pangulo eh. Di ba? Kaya ngayon lang yan na-file. Buti nga sa inyo. Ano ba ang prescribed niyan? Ilang taon? Wala naman eh. Di ba? Iyayari kayo. Ngayon, sagot kayo doon sa subpoena. Pinapasubpoena pa lang naman para malaman kung matutuloy o hindi. Kung walang nakitang probable cause ang prosecutor, drop ang kaso, lusot. Sa palagay nyo ba? Kaya ito in due course, mga kababayan, sa akin lang opinion either dalawa din yan. In due course, sabi niya, kasi, kumbaga, pinapaalam na kay Trillanes, babawian kita. Pero in due time. Yun ang sinasabi niya, una. Pangalawa, babawian kita pag natuloy yung kaso mo laban sa akin.
Pag na-drop, okay, wala. Tapos. Let's go. Let's call it quits na tayo. Ganun yan. Kaya nga sinabi niya in due course eh. Pag may probable cause, makasuhan ako ng libel at cyber libel, and then I will file a counter charge. Ganun lang yan. O counter affidavit. Oh, dalawa pala to. A counter affidavit, sinumpaang salaysay, and counter charge yung kaso. Ayun. Siyempre, magsasalaysay siya. Ipapanotaryo mo yan. Affidavit eh. Yung charge naman, tuloy mo sa korte. O, dalhin mo sa korte. Yun po yung pagkakaintindi ko. Ha? Correct nyo ako kung nagkakamali ako. Okay? So, yan po, mga kababayan. No? So, par ngayon, ang advantage, yung may hawak ng malakas na baraha, si Trillanes. Poker face. Na poker face sila eh. Di ba? Hindi nila alam yung gagawin ni Trillanes eh. Biglang bumulagta, may kaso kayo. Nakita niyo yung strategy ni Trillanes. Kumbaga na blitz kayo, blitz. Wala kayong kaalam-alam, biglang dumating, kaboom! Nagpulusan, ikot ang tumbong. So, utot ng utot, to, siguro yan, no? Hindi nakakatulog yung mga nabanggit dyan ni Trillanes, no? Yung mga nandoon na ang kakapal ng mukha. Lalo na sa Twitter account nila, no? Mga wala namang mukha, mga barod yung mga pangalan, ang tatapang, no? Bibihira lang yung nagpapakita ng mukha dun sa Twitter account nila. Di ba? Puro mga pro Duterte, yung, alam nyo, yung dati yung Twitter, yung Duterte Dilawan, yung Twitter, punong-puno ng dilawan. Ngayon naman, Marcos Duterte, yung Duterte na pumalit sa dilaw. Ala naman, puro lang mga rehearse, mga repeat, yung mga pinagsasabi nila, mga kababayan. So ito po, abangan natin ang mga susunod na kabanata, no? Okay, kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.